talagang meron tayong pagsisikip dito sa Pantalan ng Matnog, ano? At doon naman sa highway ay kilo-kilometro na halos ang pila ng mga sasakyan natin dahil as of 9 a.m. kanina, yung figures na natanggap natin from the Philippine Coast Guard halos umabot na ng nasa 300, more or less nasa 300 na mga trucks na yung nakapila sa highway. Dahil nga halos pangatlong araw na ngayon na masama ang panahon, although wala namang pinalabas na Sea Travel Advisory ang ating Philippine Coast Guard na nagbabawal na dito sa mga barko natin na maglayag. Kaya lang, itong mga kapitan ng barko, sila na mismo ang nagdidesisyon na kapag nighttime operation, wag na muna silang maglayag dahil nga lubhang mapanganib according sa mga ibang nakausap nating mga tripulante ng barko, ano? Halos gabahay or siguro sabihin natin mga 2 to 3 meters siguro yung taas ng alon dyan sa San Bernardino Strait. At lalong-lalo na kapag kagabi at sumabay yung malakas ng ulan, halos zero visibility. Kaya ang sabi nila, hindi naman nila isusugal yung kaligtasan ng ating mga kababayan at yung mga tripulante ng barko. Kaya minamabuti nila na hintayin na lang muna na mag-umaga, magliwanag, bago sila magbiyahe. At dahil doon, sumadsad yung bilang ng mga biyahe ng mga barko from the normal na 28 pataas. Nung Sabado, naging 22 lang yan. At kahapon ng Linggo, mas lalong sumadsad, bumabayan sa 19. So yun yung kadahilanan kung bakit meron tayong pagsisikip ngayon dito sa Pantalan ng Matnog at merong paghaba ng pila sa highway ang ating mga truck. So inaabisuhan natin ang ating mga kababayan na kung pwede ipagpaliban na muna yung pagbiyahe at kung hindi naman may iwasan, yun na nga, magbaon po ng mahabang pasensya dahil sigurado po ay meron po kayong aabutan na pila ng mga sakyan dito sa highway papasok ng Pantalan. Pero kami po ay sinisigurado po naman sa inyo na kami dito sa Pantalan ng Matnog, nakabukas po kami 24 oras. Andyan po ang passenger terminal building natin na pwedeng mamalagi ang ating mga pasaherong pansamantalang naaantala ang kanilang pagbiyahe.